Hello? Hello po, Papa Jack. Magandang hating gabi. Hello po. Sino po sila? Si Joy po. Joy. Yes. Isa na naman kababayan natin mga kaibigan ang hindi pinag-isipan ng pangalan. Tunay po yan, promise. Okay, sige. Si Joy. Ilang taon na si Joy, ma'am? 30 po. 30. Yes po. At nasan ka po ngayon? Nasa Cavite City po. Ang Cavite. Anong ginagawa sa buhay ni Joyce? Joy pala. Joyce tuloy. Sa ngayon po, nag-aantay po ako ng call sa akin sa ibang bansa po. Mag-abroad ka Sa na! Dubai. Kailan yan? Hindi ko alam kung itutuloy ko. Ituloy Kaya mo na. nga po napatawag ako. Ituloy mo na para yung mga hindi mo magagamit na mga Philippine money, iwanan mo na sa amin. Wala akong iiwan. Ano ba naman yan? Wala naman maitulong to si Joy sa buhay natin. Anyways, may asawa na ba si Joy? Wala po. Wala. Okay. Wala. May boyfriend? Single. Single din. Single. Single po. Single. Medyo magulo eh. Single ka pero may problema ka? Opo. Ayos. Single ako ng magwa 1 month pa lang. Okay. Gano'ng katagal kayo niyan, yung hiniwalayan mo na yan? Magti 3 years sa November. Magti 3 years sa November. November po. So practically, mga almost 2.5 years kayo. Apa. Ba't ka naghiwalay? Nangangatal ako. Ba't kayo naghiwalay ka ako? Magulo na masyado ng toxic. Nagkasakit na ako sa kanya. Nagpa-check up na ako kasi kung ano-ano na yung nagagawa ko sa sarili ko. Bakit? Anong ginagawa mo sa sarili mo? Hanggang ngayon, nagiginom ako ng gamot. Nagkaano po ako, anxiety po ako. Nagpa-check up na ako. Ganun kalala yung ano nyo? Yung Opo. toxicity ng relasyon ninyo? Sobra. As in. Okay. Kwento, yan ba yung pag-uusapan natin? Medyo. Kasi yung parang, nung naghiwalay kami, tapos syempre, nagpo-post ako, ganyan, na pahaging, ganyan. Teka lang. Tapos, Naghiwalay na kayo, nagpo-post ka online? Oo, pero lang, tungkol lang sa mga, tapos one time, wait lang. Sa mga mahilig mag-post para magparinig online, lubos-lubosin nyo na, itag nyo na. Nahiya pa kayo, di ba? Alam naman ang mundo kung sino yan. Hindi naman about sa kanya. Hindi naman about sa kanya yung pinopost ko. Hindi. About kanino? Oo, yung parang, about sa akin, nasabi ko, kasi wala nga akong work noong time na yun. Kaya din siguro, nangangatal ako. Kinakabahan ako eh. Nakabahan ka? O sige, ano muna tayo? Breathing exercise tayo. Inhale. Ayun. Yan, okay na yan. Huwag kang mag-exhale. Mamamatay naman. Anyways, teka lang muna. So, naghiwalay kayo a month ago. Ano muna dahilan ba't kayo naghiwalay? Pwede matanong, ma'am? Lagi na kasi kami nag-aaway. Pagkatapos, syempre, nag-a-apartment kami. Nag-live-in kayo. Opo. Nag-apartment kami. Tapos, Ano pinag-aawayan nyo? Anong madalas na point of conflict ninyo? Mga financial, ganyan. Bakit? May trabaho ba kayo parehas?
Meron siyang work, kaso mo nga lang, maliit yung ano niya, parang hindi pa namin kaya. Maliit yung ano niya? Ano yung maliit sa Yung, kanya? yung sweldo, Yung sweldo, niya, maliit yung sweldo niya. Oo. Oo, sige. Tapos nag-resign siya, ganyan, napapagod daw. Sabi ko, wala di- naman trabaho madali. Eh di parehas Sabi ko kayo sa walang kanya, trabaho nun. Oo, sobra. As in, ang hirap-hirap talaga. Oh, Hanggang grabe yun. wala na kaming makain, ganyan. Pag nag-aaway kami, tinututukan niya ako ng baril, ganyan. Ha? Alam mo yun, parang dumating ako kami sa point na gano'n, kaya nagka-trauma ako. Kasi, Diyos ko, Nasasaktan ko na yung sarili ko. duruin mo, alam ko, ninervisin ako. Tutukan po, di ba, baril pa kaya pa talagang kakabahan ka nun, di ba? Uy, nakaantabay nga pala si HLB Fitz, yung kaibigan natin. Pang magandang gabi. Anyways, so, teka lang muna, wait lang, Joy. Paano kayo naghiwalay? I mean, sino nakipaghiwalay? Ako, pinaalis ko siya dito. Ikaw. Buti umalis siya. Oo. Wala na, toxic na rin naman eh. Oh. Tapos minsan pumupunta siya dito, parang tinatry namin na na ayusin pa. Wala na din talaga. Hindi na rin talaga kaya. Pag nagpupunta siya dyan, anong ginagawa ninyo? Parang alam ko ito. Wala po. Hindi, ayoko na. Sumulat ako Hindi ko na siya mapili. upang malaman mo. Ako'y nasasabik sa'yo. Wala, hindi Hindi ka. nga parang sa Papa J, hindi ko na po siya mapili kasi nung nagsasama pa kami kasi bihira na rin talaga namin gawin What? yun. Ayoko na din. Bakit hindi nyo ginagawa? Eh, sabi nila okay naman daw yon. Okay nga, kaso mo nga lang Papa J, hindi ko na nga siya mapil. Kasi parang na lang yun para na lang kaming housemate ganyan. Ay, yun lang. Ganon. Nako. Anyways, ako hindi ko pinagdidiwang tong pero I mean, as we talk tonight, tapos naman na to, di ba? Kumbaga, in hindsight na lang ito, di ba? Itong pinagkukwentuhan natin ngayon, matter of fact na lang ito, di ba? Tapa. Teka lang muna, ano yung mga pinopost mo? Pag nagpo-post ka? Gusto ko. Wala. Ito na nga yun. Parang naghahanap ako ng work. Eh, syempre, naghahanap ako ng work. Eh, kailangan, di ba, complete requirements, ganyan. Tapos one time, nag-post ako, sabi ko, makapag-work na lang kaya sa poblasyon. Sabi ko, gano'n. Di ba, yung mga, ewan ko kung anong doon, minapanood lang kasi ako na parang marami daw foreigner doon, ganyan. Pero wala akong idea doon sa poblasyon na yun. Tapos, may nag-comment. Sabi niya sa akin. Teka lang. Wait lang. Magpopoblasyon dapat kami ni Gandang Karan noong nakaraan 2 days ago. Saan doon may foreigner? Pupunta. Teka lang. Hindi ko alam. Hindi yun. Bakit? Basta may lang ako noon. Bakit? Wait lang. Bakit foreigner ang hinahanap mo? Bakit foreigner? Hindi. Hindi naman ako mabenta talaga sa foreigner. Hindi yun ang tanong ko. Bakit naghahanap pa ng work? Bakit sa lugar na maraming foreigner ang hinahanap mo? Ano ba pinapasukan mong work? Hindi. Embassy ka ba? Ano ba? Yun? Hindi, di ba parang may mga bar daw doon na yung alam mo na, yung parang bar na mag-work doon na parang magpapokpok ka doon, gano'n. Ganun yung ibig ko sabihin. Ay, ang ate mo, maganda ang ate mo, di ba? Sorry mga kaibigan. Sorry mga kaibigan. Hindi mo yan maiisip kung hindi mo puhunan ng itsura mo. Tama, mali? Siyempre. Ay, ganda. Teka lang, ba't mo naisip yon? Huy! Wala kasi hindi inano ko lang yun. Minapanood nga lang ako sa newsfeed ko na gano'n, na ayaw nung lalaki dun sa babae kasi madalas magpoblasyon yung babae. Yung gano'n, napanood ko lang siya. Ang gulo-gulo na ng usapan na. Babae. Okay. Kaya mo na kasi yun. Tapos may may nag-PM sa akin. Sabi niya sa akin, huwag mo sayangin yung buhay mo, ganyan. Wait lang. Alam mo, ikaw, Joy, yung kwento mo, ang daming part na vague, no? Teka lang, sino naman nag-PM sa'yo? Ang gulo ba? Oh, hindi yun. Hindi naman magulo, pero misteryoso yung mga parte ng kwento mo. Sino nag-PM sa'yo? Paano nalaman ng taong yon
na may possibility na sasayangin mo yung buhay mo? Random. Friend ko sa FB. Ha? Friend ko sa FB. Yung nag-PM sa akin. Nabasa niya yung post ko. Dahil ano ba kasi yung laman ng post mo? Yun nga, yung makapag-work na lang sa poblasyon. Sabi kong gano'n. Yun mismo ang pinost mo. Okay. Yun ang pinost ko. Tapos sabi niya sa akin, huwag mo sayangin yung buhay mo, ganyan, sayang, ganyan, hanggang sa, sabi ko, binura ko na yun kasi sabi ko, ang pangit ata ng joke ko, sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, sa mga ibang nakakabasa, pangit. So hindi mo naman minimin yun, kumbaga joke mo yun. Hindi. Opo. Okay. Kinabahan naman ako sa'yo. Oo. Kasi kung balak mong gawin yon, baka naghahanap ka ng manager. Diba? Ikaw na lang. Oo. Mababa ako mga omisyon, Jo. Ay, oo. Hindi, joke ko lang yun. Tapos yun, Gulo na, guys. nagtanong siya sa akin kung nagtanong siya sa akin ng mga ano ba nangyari, bakit mo naiisip yung ganyan. Di nakwento ko sa kanya. Hanggang sa, yun, shit, lumalim. Hoy! Huwag ka baka mababan tayo, huwag ka nagmamamura. Okay, sorry. Oo. Anong feeling mo, pinsan mo ako kung kausapin mo ako? Ano ba to siya? Tapos? Ayun, hanggang sa nagkaka-chat na kami araw-araw, hanggang sa pagtulog, ganyan, magka-video call kami, ganyan. Ito yung nagtanong sa'yo. Okay. Tapos, hanggang sa So, lalaki yung nagtanong sa'yo? So, pa nag-video call kayo, anong pinag-uusapan nyo? Kaka-break mo lang 1 month ago, may video call ka na kagad? Kaya nga kasi Papa Jason na yung sa akin, nagbabayad ng apartment. Talaga? Ganun. Nasa ibang bansa siya. Pinoy? Pero nasa ibang bansa siya. Problema, may asawa kasi siya. Kabit ka? Hindi, wala kaming yun nga yung kiniklear niya. Sabi niya sa akin, gusto daw niya mapabuti lang daw ako, ganyan. Tapos, alam kaya ng asawa niyang binabayaran niya apartment mo? Hindi, wala. Tapos kung ikaw yung asawa, matutuwa ka ba na yung mister mo may binabayarang ibang apartment? Hindi po. Natanong ko lang naman, Your Honor. Hindi. Kaya ito nga yung problema ko. Ayoko rin naman ng ganong setup. Ayoko nga pumatol din. Kaso mo nga lang, di ba, syempre, parang napupul na rin ako. Di mo. Yun na nga, papunta ka na sa pagiging kabit, ha? Palapit, no? Kaso mo nga, ito nga, di ba sabi ko pa Dubai ako kasi tinulungan niya ako makaalis. Siya yung tumutulong. Di ang laki na napapadala sa'yo niyan. Hindi naman. Magkano apartment? 4K. 4K? Hirap-hirap ko tayo ng 4K. Diyos ko, ako nga, yung 1.8 nga, hirap na hirap ako magkaroon. 4K pa kaya? Tsaka yung kuryente. Sa mga 10K na nabigay niya sa'yo. Lampas na. Mga 20K? Sa loob ng 3 months. 3 months. So mga 50K na yan. Hindi. No. 3 weeks. 3 weeks. Mga 50K na yan. Yung mga mga 15 lang, ganun lang. Sa 15, 20. Tapos yung yung tawag nito, yung yung pag-asikaso ng papuntang Dubai. Anong gagawin mo sa Dubai? Marami namang work doon sa Dubai. Kaya nga, yun yung iniisip ko, syempre, di ba may asawa siya? Gusto ko rin naman mag-abroad. Kasi mo nga lang, syempre, magkakaroon ako ng utang na loob sa kanya, di ba? Baka hindi ako makahiwalay sa kanya doon. Alam mo yun? Yun yung problema ko. Hindi ko alam kung itutuloy ko yung sa Dubai. Naguguluhan na ako.
Bakit ayaw mo tuloy sa Parang Dubai? hindi normal eh. Eh kasi pag nag-Dubai ako, edi magkikita kami noon. Hmm. Di ba? Pag nagkita kayo, magkikiss ba kayo? Malamang. Okay, I have several questions for you. Hmm. Hmm. Asan ang family mo? Nasa Laguna. Why not kumbaga for a reset, why not go home to them? Hindi na Papa J kasi ano na 15 years na ako nagsusurda sa buhay ko. So kumbaga ito na yung lifestyle mo talaga. Okay. Well, I do not believe that you do not know exactly what is needed to be done, no? Hindi ako naniniwala, hindi mo alam kung anong gagawin. Unless you wanna reconfirm things. Diba? Ano ba ang gusto mo Nahihirapan kasi ako. Ano ba gusto mo itanong sa akin, ma'am? Kung itutuloy ko pa ba yun sa Dubai? Kasi ayoko din naman kasi Well, ayoko unang-una, din naman Joy, kasi ganito. magkabit. Joy, ganito, kung siya lang ang tanging dahilan para hindi ka magpunta ng Dubai, I think it's a very lame reason. No? Kasi going to Dubai is an opportunity. Tama? It might very well change your life. Tama, mali? Oo, tama po. Kasi kontrolado mo naman yan kung makikipagkita ka sa kanya dun eh. Diba? Kontrolado mo yan Yun na eh. nga, i-love ko na nga siya eh. Ay, hindi ba? Ang point dito kasi, now, ganito, kasi kung tanong mo lang, Papa Jackson, tutuloy ba ako sa Dubai? Of course, yes. Bakit naman hindi? Pero, if you want my advice, sana makapunta ka ng Dubai nang ikaw ang nagpo-provide ng pangangailangan mo makarating doon. Para pagdating mo doon, wala kang kailangang tanawin ng utang na loob. And, di ba, as an effect, kailangan niyang hubarin yung panty mo. Di ba? Now, ganito Joy, hindi kita kilala. I don't know your background in life. I don't know what you've been through in life. I do not know kung anong hassle mo sa buhay. No? But, I do not believe that this is the first time na dumaan ka sa hirap. No? I think sinubok ka na ng maraming challenges all your life. Tama, mali? Tama po. Okay, now, pero alam mo, may parte ako nalulungkot kasi if you've been separated from your family for 15 years and you have been surviving for all of those years, a decade and a half being away from your family. Para bang mula noon hanggang ngayon, para bang ang dating is hindi pa rin maayos ang tingin mo sa sarili mo. You don't give credence, you don't give, kumbaga, you do not value what you have become all these years. Hindi mo naman kailangan umasa sa ibang lalaki para mabuhay. Na-survive mo ito na mahabang panahon eh. You do not need him eh. Sorry pero Joy, alam mo, love will come through a long process. No? I think when you say na in love na ako sa kanya, only because this guy was able to provide for certain needs na kailangan mong, diba? Kailangan mong magkaroon ngayon. Kasi alam naman natin, diba, isa sa mga, one of the things na attractive sa babae is a guy who can provide. Tama, mali? Tama po. Pero hindi ibig sabihin na it is kumbaga free pass na dahil kaya niya mag-provide sa'yo, papayag ka na maging second best sa kanya. Hindi siya free pass eh. Kasi you are very much aware na magiging kabit ka. As a matter of fact, sabi ko kanina sa'yo, kabit ka. Sabi mo, hindi po. As a matter of fact, yes, you are. Kabit ka na ngayon. Maybe you haven't had sex with this guy, but I'm sure it's already a part of your conversation.
Tama, mali? Tama po. There you go. Parte na ng pinag-uusapan nyo yan. Kasi imagine mo, isa sa mga kinakatakot mo, pagdating mo doon baka hindi ka makatanggi. Ibig sabihin, alam mo na, isa ito sa mga bagay na kailangan mong i-deliver sa kanya kasi nga, hinihingi niya. Can you imagine how hypocrite this guy is? Di ba, imagine mo, sinabihan kanya na huwag kang tumuloy sa, sa work na gusto mong pasukin kasi sasayangin mo yung buhay mo. Tama, mali? Tama po. The same guy, in the same breath, ginawa ka naman niyang kabit. Ano yun? Yun nga yung sinasabi niya sa akin na na tutulungan lang daw niya ako. Pero yung pinag-uusapan kasi namin, yung ginagawa kasi namin parang hindi na ganun eh. Para na kaming may relasyon. Ano bang Pero laging yung Teka ginagawa- lang. Anong ginagawa niya? Yung video call gabi-gabi, kahit sa work, updated, ganyan. Kakain, pag break time niya, tatawag Have you siya, ganun. Have you been naughty on video call? Ha? Opo. Oh. Tapos chinat ko nga siya kanina, sabi ko, ayoko na, sabi ko sa kanya. Ayoko na, nahihirapan na ako na ganito. Kasi pagka may problema siya, muna, stop muna tayo, ganyan. Sasabihin niya sa akin, stop muna tayo, kailangan ko muna mag-relax. Ganun. Tapos mag-chat na lang siya pagka gusto niya na lang ulit makapag-usap sa akin. Kabit ka eh. Ganun. Kaya nga po, ayoko nga ng ganun. May mga, maging kabit ako. wait lang. Did you send this guy a photo of yourself? Compromising photo? Hindi po. Only on video call? Hindi. Yes po. Oh my God. Wala ba siyang screen recording ng pinaggagawa mo sa video call? Hindi ko alam. Mukha namang wala po. God. Alam mo yung mga scandal na nakawala? Yan din ang akala nila. Akala nila wala silang recording until mapanood nila. Well, I'm just looking after your welfare. Hirap. Sakit ng ulo ko. Ha? Sakit yung ulo ko. What do you wanna ask me? Gusto ko mag-ibang bansa. Kaso, ayoko na. Well, go to Ayoko na. Dubai pero pag-ipunan mo na lang on your own. Kaya mo naman yan eh. I do not know how. I just know that you have been surviving, Joy, for 15 years now. So you can survive it, di ba? For the next 15 years without compromising your dignity. So, hindi ko na muna ito itutuloy. Tutuloy mo pag di ba, in your own or within your own efforts na. I mean, ngayon na hindi ko muna siya itutuloy. Well, tanongin mo sarili mo, pag pumunta ka ba ng Dubai, compelled ka ba na makipagkita sa kanya at manatiling kabit doon? Loko, pag iba doon ha, pag na-iniskandalo ka ng asawa doon, baka pwede kang makulong doon. Lalatiguhin ka pa doon. So that's what I'm saying, no? Kung pupunta ka ng kasi sorry ha. Hindi ko alam, Joy, kung ano na. Kaya ka ba
Medyo sensitibo kasi yung tanong ko eh. I mean, pag nag-video call kayo at nagiging naughty kayo sa video call, gusto mo ba talaga yon? Were you in the mood because you want to please the guy, or you're doing it kasi alam mo may mapapala ka financially? Be honest. Wala po, gusto ko lang din po. Sabi ko nga, Papa Jack, love ko na nga po siya. Then, well, maraming ibang bansa, ma'am. Hindi lang Dubai. Kung ganun pala, no? I mean, if you are that good, if you're going to be that vulnerable, maliit lang kasi ang Dubai, ma'am eh. Kung hindi mo kayang, kung hindi ka magiging matatag sa pagpipigil mo, di ba? You go there and hindi trabaho ang magiging ano doon. Ang aabutan mo doon ay pagiging kabit. Opo. Unless yun ang gusto mo pa at pangarap mo sa buhay. Ha? Hi. Unless yun ang pangarap mo sa buhay. Maging kabet? Hindi po. Kaya nga, nag-iisip nga po ako kung tutuloy ako or hindi eh. Again, I'll be so firm with my advice. Tumuloy ka pag pinagpaguran mo yung resources na gagamitin mo para makapunta ron. Because sa point na yon, you will not be compelled. Kumbaga hindi ka obligado na. Look, ganito, Joy, ano? Joy, you are 30 years old. Yes, po. There is a lot of things that you're going to do, and there will be decisions to be made sa edad mong 30 that's going to affect your life when you're 35 or when you're 40. No? Ito yung parte ng buhay mo ngayon that you have to be very, very careful sa mga decisions mo. Bilang kaibigan mo, dapat ba magpunta ka ng ibang bansa para makaginawa ng konti? Of course, yes. Bakit naman hindi? If the opportunity is there, go ahead. Pero pagpunta mo doon, hindi ba dapat pupunta ka ron for self-improvement para tumaas yung antas, di ba, ng self-economics mo, di ba? Tapos pupunta ka doon para maging kabet. So yun ang iwasan mo. I mean, if you can promise that to yourself, that you're gonna go there and you're going to behave like you should be, and you're going to hold yourself in the highest standards ng pagiging babae at di ka magiging kabit doon, go. Bakit naman hindi? Kasi naiintindihan ko eh, mahirap i-let go yung idea na pwede kang mag-work sa Dubai. Kasi I've been there, mga kaibigan, no? There's a lot of opportunities there. At yun ang dapat na dahilan kung ba't ka pupunta ron. Kung pupunta ka ron para maging kabit, huwag kang umalis ng Pilipinas. Dapat dapat meron kayong truce ng sarili mo. May kasunduan kayo ng sarili mo. Kasi walang point eh. Na nagpunta ka doon tapos magiging kabit ka doon. Imbis na umayos buhay mo, baka gumulo yan. Sabi niya pa sa akin, Papa J. Sino ba si Papa Hindi J? daw kami pwedeng Ha? Papa Jack. Ikaw. Ako. Papa Jackson. Papa Jackson. Sabi niya pa sa akin, wala daw kaming, hindi daw kami magkarelasyon, ganyan. Tutulungan niya lang daw ako. Hindi kayo magkarelasyon pero pinapakita mo yung kifify mo sa kanya sa video call. Ano yon? Kaya nga di ba? Ikaw may katangahan ka rin taglay eh, no? May tsura ka nga, pero may pagkabobo ka naman. Sobrang bobo. Sobrang bobo talaga. Nakakainis. Sinabi niya naman sa akin yun eh, nung una pa lang eh, na huwag kang magdedemand sa akin ng oras, ng ganyan, kasi may asawa ko. See? Sabi niya ganun. Nakita mo na. Kita mo na. Ibig sabihin, nire-reserve ka niya para maging kabit. Kabit.
Yes po. Ba't ka papayag? Ang Hindi ko alam. Bakit ba? Well, unang-una sa lahat siguro, maliban sa may katangahan kang taglay, malandi ka rin. So try mong baguhin yan. Kasi walang pwedeng bumago niya maliban sa'yo. No one can do that on your behalf. Hindi ko pwedeng gawin yan para sa'yo. Hindi pwedeng gawin ng ibang tao yan para sa'yo. Ikaw lang ang pwedeng gumawa niyan for yourself. Ganito, ano, let me, sa abot na makakaya ko, Joy, iinganyohin lang kita, Okay po. Okay. Marami makaka-relate dito, yung mga sinuwerte na sa buhay, Again, I'm telling you, I want you to go somewhere, mag-abroad, or I want you to have I want you to grab better opportunities for yourself. And I want you to improve your livelihood, yung economics ng buhay mo. 15 years. I can only assume na the past 15 years, hindi siya naging paraiso para sa'yo. Struggle siya. Tama, mali? Tama po. Sabi mo nga kanina, di ba, dumating sa punto, wala kayong makain ng ex mo. Tama? Tama, mali? Tama po. When you go to Dubai, ate, your life will change. You will have at least financial freedom. Hindi naman ganun ka big time, but at the very least natin magkakaroon ka ng financial freedom to eat what you want, to buy the things that you feel like you deserve, makakapagluho ka ng konti, di ba? Kasi ang buhay doon natin, work-life balance doon eh. You'll have time to look after yourself, di ba? And I want you to have that. Gusto ko magkaroon ka nun, no? Gusto ko magkaroon ka ng, I want you to experience the full potential of what, kung Dubai man yan, di ba? Dubai yan. What Dubai can offer you. Kaya ko sinasabi sa ito because kung magiging kabit ka doon, you are not going to enjoy it. It will become a place where you're going to remember pain and frustration. Kasi doon ka naging kabit eh. Tama, mali? Tama po. Look, it's a good place, no? Ang layo ng Dubai sa Pilipinas. Masakit sabihin ito, but totoo yan. Maganda ron, ate. Ilang punta na ako doon. Maganda ron. Nag-iiba ang mentality ng tao. I don't know if you remember, no? I'll tell you this now. A long time ago, when I was still in radio, may caller ako na I don't know, familiar ka, no? Sa Philippines, ang work niya ay, kung maalala ko yung kwento ha, eksakto, ang work niya ay, yung gusto mong, yung dapat work mo sa poblasyon, kung na hindi ka napigilan. Nag-walk sa Pilipinas. No? And she called me when she's already in Dubai. Naging part siya ng show. And nagpunta siya ng Dubai hindi dahil gusto niya mag-work. Nagpunta siya doon, yun pa rin yung work niya. Pero doon siya nakapag-isip-isip, no? Ngayon VA na siya, sa Dubai pa rin. Well, at least the last time na nakausap ko siya. No, VA na siya sa Dubai. So yun, well, pwede mo kasing hindi danasin yun na pumunta ka doon ng maging kabit ka pa. Pwedeng sa Pilipinas pa lang ate, naka-mindset ka na that you're going to enjoy and hindi naman siguro exploit, no? But experience to the fullest, no? What other country can provide for you as an opportunity. Iniinganyo lang kita because when you go there,
ate, mag-iiba talaga buhay mo. Maniwala ka, magkakaroon kayo ng financial freedom. Pagsisipag ka lang talaga doon. Ay, ayoko na tumuloy. Nasa yan. Actually, kahit naman saan, Joy, kahit sa Pilipinas, kahit magpunta ka ng Hong Kong, or magpunta ka ng Vietnam, Singapore, bala kong mamasukan kung anong bahagi ng sisipag lang naman talaga eh. Di ba? Well, hanggang dito lang kaya kong gawin. Ay, hindi na lang ako tutuloy. Wala sa yan. I'm not... Nagsabi na rin naman ako sa kanya. Go ahead po. Ano pa? Go ahead po. Nagsabi na rin ako sa kanya na na ayoko na kako. Sabi ko kung ano man yung namin, yung kung ano man meron kami. Sabi ko sa kanya ayoko nang ituloy kasi nahihirapan nga ako. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, pahinga na, mag-isip daw ako, pahinga daw muna kahit 1 week. Ganyan. Tapos after 1 week, kung okay pa daw, edi tuloy. Yung ganun. Kasi sabi ko sa kanya, pwede naman tayo na maging friend na lang tayo. Yung may limit yung ginagawa natin. Hindi sabi rin. ko, hindi yung parang... Hindi ka tutulungan niya nang walang hinihingi kapalit sa'yo. Maniwala ka sa akin. Alam mo, I mean, okay lang. No, Joy. No, Joy. Tigilan mo yan. Anong magiging friend? Hindi kayo magiging friend lang. Tandaan mo. Hindi kayo, tigilan mo, di ba inaalok mo siya maging friend lang. Hindi kayo magiging friend yan. Tandaan mo, last week lang wala kang panty sa harap ng camera. Tumigil ka nga. Pero Papa Jack, yung mga nakaraan, pag magbibigay siya sa akin ng pera, sabi ko wag na. Sabi ko sa kanya, wag na, meron pa naman ako dito. Ginaganon ko siya. Na may pagkain ka pa ba dyan? May ka pa ba dyan? Ganyan. Hindi ko na siya tinatanggap. Yun lang yung nag-ano siya sa akin nung una-una sa kuryente at saka yung sa bahay. Pero after nun, pagka magpapadala ako sa'yo, ginaganyan niya ako. Para may pambili ka ng ganito mo. Hindi ko na siya tinatanggap, promise. Naaano nga siya sa akin, sabi niya sa akin, ayaw kasi naaano ka, makikita na nagugutom ka, ganyan. Sabi ko sa kanya, hindi mo naman ako obligasyon, sabi ko ganun sa kanya. Para problema. Huwag mo na sabihin sa akin yan. Kasi tinanggap mo naman yung iba. So, it sounds a little bit hypocrite, no? Mula sa puntong ito na usapan natin, Joy, no? I just want you to reflect on the things that you think you deserve in life. Okay? Okay po. Kasi matalino ka naman. I mean, you will not survive life for 15 years kung hindi ka madiskarte. Tama, mali? Tama po. Yes, of course. Diba? Bukas nga po, bukas nga mag-i-start na ulit ako ng work ko eh. Nag-apply na rin ako para makapag-work. Kasi nga, sabi ko, kailangan ko ng din dito habang nandito pa ako. Anong work mo? Anong start mo work bukas? Dito po sa mall. Malapit dito sa amin. Sa mall. Okay yan. Mall. Yes, mag-ipon ka. Alam mo? Kasi... Just go ahead, ma'am. Last year po, March 30, dapat magsi-Singapore na rin ako dun sa tito ko. Kaso mo nga lang, andaan ko, Malaysia. Na-upload naman ako. Yun, nakaipon din ako nun, kaya may panggastos ako nun. Kaso mo nga lang, na-upload nga ako.
ayun. Gusto ko din kasi talaga mag-ibang bansa. Kasi wala naman din akong ano na dito, pamilya dito sa Pilipinas. Parang same lang din naman. Parang doon ko na nakikita yung future ko eh, sa ibang bansa. Pero hindi kabit. Okay, ako naman, ha? So, pa. Alright. Good luck bukas. Palakpakan natin yan. Thank you po. Diba? That's one way of, that is one way of, enjoying what you're going to earn for a keep, no? So, enjoyin mo yung sweldo mo, kumain ka ng gusto mo, within the means na meron ka. Deserve mo yan. Excuse Papa Jackson. Sabi niya pa sa akin, porkit magkakatrabaho ka na, i-chaparela mo na ako. Totoo naman Sabi din. niya sa akin ganun. Totoo naman din. Wag mo nang samain ng loob yun. Totoo naman din yun. Oo. Wag ka naman plastic sa akin. To naman si Joy. Pero hindi naman yun Okay yung na. purpose ko. Hindi na. Okay na. Wag mo na akong bulahin sa part na yun. Kasi kung hindi ka magkakatrabaho bukas, tinanggap mo yung bibigay niya sa'yo kasi wala kang panggagalingan. Magpasalamat na lang tayo dahil kahit papaano, yung lalaking yan, wala sa Pilipinas. So video call lang ang nagawa ninyo. Kahit papaano, blessing pa rin yun. Tama, mali? Tama pa. Diba? Kasi kung nandito yan, chumek, ina kayo na lang beses niyan. Anyways, no, ganito. Joy, good luck po bukas, ma'am. Ano? Thank you po. Yes, ma'am. No? Mag-ipon ka. Sa kikitain mo bukas. No? I want you to set a goal for yourself. You are 30 years old. Diba? At least kahit papano in the next couple of years, pagpatak mo ng 32, at least you have the ma-afford mo for yourself, no? The ability to change yung trajectory ng buhay mo. Nasa atin yan eh. Changing our lives, no? Changing the trajectory of your life will not happen overnight. Tatsagain mo yan. And as you do that, no, life is going to teach you valuable lessons. Perseverance, no, pagtitiis, sakripisyo, di ba? Ito yung mga bagay na hindi mo matututunan kung hindi mo pagdadaanan. It has to be a first-hand experience. Alright? And hindi na para kumbaga i-define ko pa sa ito kasi you've been doing this for 15 years. Siguro ang pagkakaiba lang, wala kang goal noon. Kumbaga wala, 'di ba? Kumbaga bahala na. May jowa, 'di ba? Dalawa kayo magutom pag wala. 'Di ba? Meron naman ka video call. I mean, mag-set ka ng goal for yourself. Alam mo, Joy, iba yung pakiramdam kapag meron kang naabot tapos ikaw yung nagpagod, maniwala ka sa akin. Iba. Ang sarap sa pakiramdam. Diba? It doesn't matter kung makapundar ka ng cheap na cellphone, mumurahing sapatos. Diba? Pag pinagpaguran mo, ang sarap sa pakiramdam. One day makakapag-abroad ka, sarili mong pinagpaguran, pinantikit mo, pinagpaguran mo, maniwala ka sa akin. Ang sarap sa pakiramdam. Maraming paniablan. Pwede kang magbarko. Maraming cruise ship, di ba? Pwede kang, there's a lot of opportunities. For now, nag-uumpisa ka, so tiyagain mo, ha? Opo. Good luck bukas, ha? Opo. Tanda mo, may itsura ka, maganda ka, baka pagpunta mo sa work, maraming lalaki mga nyak dyan, baka mamaya magpabola ka. Hindi po. Di ba? Ayoko na rin muna. Oo, wag. Alam mo, maraming, di ba? Lalo, di ba? Medyo broken ka. Maraming lalaki nakakaamoy ng mga broken, di ba? Marami yan, nananamantala. Huwag ka magpabola. Mamaya sabihin sa'yo, alam mo, Joy, ang ganda ng panty mo, pera mo ako. Tatanggalin mo naman. Huwag ka magpapabola, ha? Tandaan mo, hindi ka magpapabola kung meron kang goal. Opo. I want you to set a goal for yourself. Timeline, kumbaga. Okay? Okay po. Assignment. One day tatawagan mo ako ulit. I-update mo Okay ako. po. Ha?
Okay po. Hindi ko maalala yung buong kwento mo. I might not remember the exact story na napag-usapan natin. But I want you to tell me how good life will become after a while. So, update mo ako, ha? Okay po. Promise? Promise po. Thank you very much, Joy. Thank you, Papa Jackson. Good luck po tomorrow, ma'am. Bye-bye po. Bye-bye po. Thank you.